Okay, ito po yung karugtong. Naputol po tayo, no? So dapat itong ating katawan ay kailangan mabihisan po ng isang bago, walang kamatayan, walang pagkasira, sapagkat ito po yung dapat mangyari, no? Dahil ito ang pangako ng ating Panginoon. Kaya pagdating po na subalit kapag itong may pagkasira na ay mabihisan na ng walang pagkasira, at itong may kamatayan mabihisan na ng walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat. Ang kamatayan ay nilamon na ng pagtatagumpay, o kamatayan nasaan ang iyong pagtatagumpay, o kamatayan nasaan ang iyong tibok. O yung lubusan na nating pagtatagumpay sa ating Panginoon o ng kanyang iglesia ay makakamtan na natin, sapagkat tayo bibihisan ng isang katawang hindi nasisira at isang katawan na wala ng kamatayan. Bakit? Sapagkat isasama na tayo ng Panginoon dun sa kanyang langit na ipinangako sa atin, sapagkat siya ay isang Diyos na banal. Kaya naman tayo ay dapat maging isang banal at malinis na katulad ng ating Panginoong Jesucristo. No? Kaya ito yung napakagandang pangako at hinaharap ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. At ito po ay talagang nakakapanabik. Hindi natin alam kung kailan mangyayari ito, pero ito ay pangako ng Panginoon sa hinaharap sa kanyang iglesia lokal, no? Kaya ito ay sana ay maranasan natin ang napakagandang bagay na kanyang ipinangako para sa atin. At tandaan natin, mangyayari ang bagay na ito, no? Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, sapagkat ang trumpeta itutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo ay babaguhin. So talagang magkatugma yung sa unang Tesalonica at saka dito, no, sa unang Korinto 15, na gaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa hinaharap po ng kanyang iglesia lokal. So magandang tanong sa atin ay, talaga bang tayo ay kabahagi na, kasama sa katawan ni Kristo o sa iglesia ng ating Panginoon Kristo, na isa sa sumampalataya at nagtiwala sa ating Panginoon bilang Panginoon natin at sariling tagapagligtas. At ang iglesyang ito ay napakaganda ng kanyang hinaharap. At ang sabi nga ni Apostol Juan, Maranatha, sana mangyari na, maranasan na natin ito. Ngayon din, handang-handa si Apostol Juan at gusto na niyang maranasan ito nung siya'y nabubuhay pa, no? Kaya ang sabi niya sa 1 John 3, kung nakita natin sa 1 John 3 na sinulat ni Apostol Juan sa mga kapatid na mayroong pag-asa na ganito, ay ito ang sabi niya sa 1 John 3, 2 and 3, mga minamahal, no? 1 John 3, 2 and 3, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Bakit? Sapagkat nalalaman natin kung siya'y mahayag, ibig sabihin kung bumalik na ang ating Panginoon, mahayag na siya, tayo magiging katulad niya, sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. So kailangang maging katulad tayo ng ating Panginoon, isang banal, walang kamatayan, no? Walang pagkasira, tulad ng ating Panginoon Jesucristo, sapagkat tayo makakasama na niya magpakailanman. At ang sabi niya, bilang may pag-asa na ganitong pag-asa na hinihintay natin, at sino mang may ganitong pag-asa sa kanya, anong dapat niyang gawin? Ay naglilinis sa kanyang sarili gaya naman niyang malinis, sapagkat siya'y babalik anytime para sa kanyang iglesia, para sa atin na mga sumampalataya, para sa ating mga tagasunod niya. So dapat madatnan niya tayo na malinis. At aminado tayo na tayo ay narurumihan sa ating paglakad dito sa mundo, pero maging gawi sa atin na tayo ay laging naglilinis, mihingi ng tawad sa Panginoon sa ating mga pagkakasala, upang sa kanyang pagbabalik anytime ay maratan niya tayong malinis sa gaya naman niyang malinis. Napakagandang bagay po ito, sapagkat tayo ay magiging marilag at walang bahatik o kulubot o anumang dungis, sapagkat ito ang ginagawa ng ating Panginoon. Ito ang kanyang ninanais sa kanyang iglesia. Efesos 5:27. Efesos 5:27, ito ang sabi ng Panginoon sa Efesos 5:27. Ito ang ginagawa niya sa kanyang iglesia, sapagkat tayo ay kanyang ihaharap sa kanyang Ama. Efesos 5:27, ang sabi ng ating Panginoon, upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik, kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis.
Napakaganda, di ba? Ito ang ginagawa ng Panginoon sa kanyang iglesia. At kapag tayo, ang ating Panginoon hayag na, at tayo ihahayag niya, at tayo makasama na niya, ito ang magiging ano at kalagayan ng iglesia ng Panginoon. Isang malinis, isang banal, no? Na ipapakita niya, isang karilagan. At makikita dito sa napakagandang bagay na kapag tayo ay kasama ng nahayag ng ating Panginoon Kristo, basahin din natin sa Efeso 2:7. Efeso 2:7, upang ang kanyang maipakita sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kanyang kagadahang loob sa atin sa pamagitan ni Jesucristo. Ang ganda pala ng pagpapakita, no, ng kanyang iglesia. Ang iglesia ang siyang nagpapatunay ng napakayamang biyaya ng Diyos ng kanyang kagandahang loob, no, sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. Kaya napaka mahal na mahal ni Kristo ang kanyang iglesia. Sapagkat sa tuwing ihaharap niya, pagdating ng panahon ng kanyang iglesia, ito ang nagbibigay ng katunayan ng kanyang mayamang biyaya, ng kanyang mayamang kagandahang loob sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya napakaganda po ng hinaharap ng kanyang iglesia. Darating ang pangakong ito. Hindi natin alam kung kailan, pero ito ang napakagandang hinaharap ng kanyang iglesia. Hindi niya ito pababayaan, ito yung kanyang inibig, ibinigay ang kanyang buhay, at pinangakuan niya anytime kukunin niya ang kanyang iglesia. No? Kukunin niya ang kanyang iglesia, isasama niya siya kung saan man siya naroroon, tayo naman ay dumuon. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon. No? Kaya dapat mahalin din natin talaga ang iglesia ng ating Panginoon Kristo, sapagkat ito ay katunayan ng kanyang mayamang biyaya at kagandahang loob na kanyang naranasan natin sa kanya. No? Kaya sana ipanalangin natin